Utang, isang simpleng bagay sa unang dinig. Ngunit kung lalaliman mo ang analisa sa bagay na ito, ay masasabi mo na komplikado at pwedeng makapagdulot ng matinding pinsala sa buhay ng tao. Bago po ang lahat ay nagpapasalamat ako sa pagbibigay nyo ng oras na mapanood at mapakinggan ang isang simpleng dokumentaryo na aking ibabahagi sa kahidahilan ng ang bagay na ito ay kalimitang hindi nabibigang pansin at prioridad sa ating pang-araw-araw na gawain sa lipunan, ating komunidad na hindi natin namamalayan na nagiging mapang-araw-araw na natin itong gawain hanggang sa kalaunan ay nakasanayan na. Sa dakong huli, kalimitan ay hindi nagiging maganda ang epekto nito sa magkabilang panig. Una, sa nagpahiram ng pera at pangalawa, sa pinahiraman ito. Kaya ang dokumentaryong ito ay nakapokus maigi na talakayin at busisiin ang mga bagay na may kinalaman at konektado sa utang at pautang. Sapagkat kalimitan at kahit base sa survey ay malaki ang naidudulot nitong bisala sa isang individual, sa pamilya, at paminsan-minsan kahit sa grupo ng mga tao, organisasyon, at higit sa lahat, kumpanya. Bayaan niyo po muna akong ibahagi sa inyo ang definisyon ng salitang utang o pautang. Mahalaga ito sapagkat sa mismong definisyon ay nakapaloob ang ikatatagumpay ng ating pinaplanong pagpapahiram ng pera. Ito ang definisyon. Ang utang at pautang ay magkatumbas na salita na ang ibig sabihin ay ang pagpapahiram ng pera na galing sa sa bangko, sa isang pinansyal na institusyon, at pangatlo, sa iba pang entities. Ano-ano po ang mga ito? Ipapaliwanag ko po yan sa susunod na lang po na chapter. Ang layunin ng pagpapahiram ng pera sa tatlong nasabing halimbawa na pwede tayong manghiram ay dapat ito ay gagamitin sa kapaki-pakinabang na bagay na planado man o naumpisahan na ng isang nanghihiram ng pera. Nasasaad po sa definisyon na dapat kapaki-pakinabang na gawain na planado o naumpisahan na. Ibig po sabihin, ang isang lender dito ay nagkaroon ng pagkukulang sa kanyang pinansyal na gastos, pero yung kanyang kapaki-pakinabang na gawain ay kasalukuyan na niyang ino-operate o ginagawa, o dili pa man yung isang definition ay pinaplano niya pa lamang. Ngayon naman po, sa dako ng magpapahiram ng pera, ang pinaka panganib o risk na pwede niyang harapin dito ay yung mapasukan ng tinatawag na mga oportunista. Ang oportunista ay isang salita na ginagamit sa lending o pagpapahiram ng pera na ang ibig sabihin ay isang uri ng tao na gagawin ang lahat ng estratehiya upang makuha ang simpatya na nagpapahiram ng pera, at kung sakaling siya magtatagumpay ay makukuha niya na nga ang kanyang perang nais. Kung paano makaiwas sa sinasabing oportunista ay meron tatlong signos o senyales o meron tayong tatlong sign para masabi natin na ang kausap natin o kadil natin sa pagpapahiram ng pera ay isang oportunista. Unang sign na oportunista ang inyong kausap ay kung ang kanyang paraan ng pamumuhay ay hindi organisado. Kalimitan ito ay hindi nyo mapapansin sa pananamit niya o kung paano niya ayusin ang kanyang sarili. Ito ay inyong maobserbahan kung kayo magkakaroon ng pagkakataon na mapuntahan ng kanyang bahay o kwarto na kanyang tinutuluyan. Walang kaukulang siyensya o paliwanag tungkol sa bagay na ito kung paano ito konektado. Pero gaya nga ng aking sinabi, isa ito sa mga proven na sign na ang kausap mo o kadil mo ay isang oportunista. Pangalawa ay yung mga taong may suot ng tato at yung may mga taong
may bisyo. Tutuusin, masarap naman talaga ang may tato. Katotohanan, gusto ko rin meron ako nito. Ngunit yun lamang, pagdating sa larangan ng lending o pagpapautang ng pera, ang dalawang kwalipikasyong ito ay kalimitang hindi nakakatapos bayaran ang kanilang mga obligasyon. Sa mga nagkaroon na ng karanasan na magpahiram ng pera, kayo ang makapagbibigay ng reaksyon kung tama o mali ang pangalawang kwalipikasyong ito. Hindi rin naman layunin ng dokumentaryong ito na manghusga ng kapwa. Bagkus, mabigyan lamang tayo ng ideya o kaalaman na pagdating sa loan, hanggat maaari ay iwasan na nating magpahiram ng pera sa mga ganitong klase ng tao. Ang pangatlong uri ng oportunista ay ang mga taong nabibilang sa ganitong klase ng hanapbuhay. Construction at labor-related work, mga trabahong on-call o ano pa mang related dito, mga subcontractor na household-related na trabaho, mga ilang professional na trabaho na may kinalaman o konektado sa may malalim na kaalaman sa batas. Ang mga malalalim na paliwanag tungkol sa mga klase ng oportunistang nabanggit dito ay mabibigyan ng talakayan o malalim na talakay sa susunod nating chapter. Sa ngayon, nakalimit lamang ang chapter na ito sa tatlong klase ng oportunista. Gaya nga ng aking nabanggit sa unang bahagi ng aking chapter na ito, ay iniiwas lamang tayo sa mga oportunista sapagkat ang oportunistang ito ay isa sa magiging anay ng ating magiging pundasyon sa isang matagumpay at magandang proseso ng pagpapahiram ng pera at ang pag-asang maibalik sa atin ito sa kaukulang porsyento at mga bagay o ano paman na kagustuhan at naaayon para sa mga nagpapahiram ng pera. Lagi po nating tatandaan na ang perang ating ginagamit sa pagpapahiram ay bunga din naman ng ating sariling pagsisikap at pinagpawisan. Na kapag ang salaping ito ay hindi bumalik sa atin, ay matindi talagang pinsala at nakakalungkot ang magiging epekto. Kung tutuusin mga ka-credit, ang pinakasolusyon lang naman talaga ay umiwas sa utang o umiwas na magpautang. Ngunit kung talagang hindi maiiwasan at gagamitin ito sa hanap buhay, ay makatutulong tingin ko ang dokumentaryong ito.